Diyos ang unang Korinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang levadura upang kayo'y maging bagong limpang, na tulad sa kayo'y walang levadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Ang aming Pasko si Kristo, kapatid, hindi December 25. Ang question sa Katoliko, ang Pasko yung petsa. Yung petsa ang Pasko sa inyo. Sa amin, ang Pasko yung mismong ipinanganak, hindi yung petsa. Hindi yung day ng kapanganakan, kundi yung mismong ipinanganak, yun ang Pasko. Alam mo kapatid, yung salita kasi Pasko, Paskwa yun. Ang ibig sabihin nun, kapayapaan, Paskwa. Kapayapaan, kapayapaan, peace. Di ba yun ang sabi nung anghel? Kinakanta ng anghel nung ipanganak si Kristo eh. Ang sabi doon sa Kastila, makibasa mo nga kapatid na Daniel. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y en el hombre buena voluntad. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan, paz. Paskwa, peace. Sa lupa si Kristo, kapayapaan siya. Nung ipanganak siya, sabi ng mga anghel, Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Sa lupa ay kapayapaan. Si Kristo kapayapaan. Siya ang kapayapaan, siya ang Pasko, kapatid. Kaya huwag mong sasabihin, walang Pasko sa dating daan. Meron kaming Kristong kinikilala eh. Siya nga ang naging kapayapaan namin. Hindi na kami naglalasing, hindi na magulo buhay namin, payapa na kami. Hindi na kami naninigarilyo, hindi na kami nagsusugal, hindi na lang bababae yung mga lalaki dito na may asawa, hindi na nanlalalaki yung mga babaeng may asawa, yung mga pamilya na nagkaroon na ng pagkakaunawaan. Kaya may kapayapaan na kami. Yung kapayapaan na yon, si Kristo. At kailangan araw-araw meron kang gano'n na kapayapaan araw-araw. Basahin natin ang 9:23, kapatid na Daniel ng lupa. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Susunod ka kay Kristo sa kanyang kapayapaan, araw-araw meron kang Pasko. Araw-araw payapa ang buhay mo, hindi ka maglalasing araw-araw. Araw-araw tahimik ka, hindi ka manggugulo, araw-araw walang drugs. Susunod ka kasi kay Kristo. Siya yung Pasko, siya yung kapayapaan. Eh kayo mang Katoliko eh, di ba pangarap nyo rin yun? Di ba pangarap ninyo? Kasi ang Pasko nyo isang beses lang. Isang araw lang, December 24, 25. Yun. Eh pero may pangarap din kayo, hindi lang natutupad, di ba? Ang sabi dun sa kanta nyo, ang pag-ibig, pag siyang nanghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Sa may bahay ang aming pati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang salibo ng pagpaliko, ihigit mga ginalo, kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo, kami namamasko. Ayun. Di ba pangarap, araw-araw daw magiging Pasko lagi. Meron pang isang kanta sila yun.
Saan po ba nakuha ng Katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus? Alam mo kapatid, unang-una, napulot yan sa kung saan. Huwag namang magagalit kasi nung araw na bata ako, tuwan-tuwa rin ako pag Pasko eh. Kasi makakaikot ako, hingi ako ng Aguinaldo, sama-sama ko yung lola ko, yung tiyahin ko. Naku, naglilibot kami, ginagawa naming hanap buhay yung Pasko. Sahod ng kamay doon sa mga ninong, sa mga lolo, yon. Nung araw na maliit ako, ganun, siguro mga 7, 6 na taon na. Pero nung makita ko kung saan ang galing yung 25 ng Disyembre, nanganganing-ngani ako eh. Ewan ko naintindihan niyo yung salitang nanganganing-ngani. Kumbaga sa isang CR, hindi ka makaupo dahil hindi mo alam kung sino ang gumamit, nanganganing-ngani ka. Nakakaramdam ka ng parang konting delikadesa. Yun ang kahulugan ng panganganing-ngani. Alam mo, kung meron kang konsyensyang Kristiyano at makadiyos, hindi ka magdidiwang yan December 25 eh. Alam mo ba kung saan galing yan? Basahin natin ang kasaysayan niyang December 25 sa Catholic Encyclopedia mismo. Hindi amin ito, hindi paninira ito. Ito'y gawa ng Katoliko sa volume 2, page 607, Brad Mem. Opo, ito ang sabi mismo ng aklat o Encyclopedia ng Katoliko. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations during the first 3 centuries of the Christian era. Sa history niya ito. In about the year 330 or 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the Sun God and had been called birthday of the unconquered Sun. Yung Romanong Pagano, yung pagan Rome, yung Roman Empire, meron silang isang piyestang ipinagdiriwang December 25 para dun sa kanilang Diyos-Diyosa na araw. Ang tawag dun sa ibang termino, yung Saturnalia. Yan ay pagdiriwang ng mga paganong mga Romano, ipinagdiriwang nila yung kanilang Diyos-Diyusan, yung ribulto nila na araw. Biro mong ginawa ng Papa sa Roma, itinapat naman doon yung pagdiriwang ng kaarawan ni Kristo. Para kung halimbawa yung mga Romanong pagano ay nagdiriwang ng kanilang Diyos-Diyusan, yun daw namang mga Katoliko, magdiwang naman nung birthday daw ni Kristo. Pinagsabay. Biro mo, itinapat dun sa pagdiriwang nung isang bagay na mali sa Diyos. Inaamin nila sa kanilang encyclopedia yung actual birth of Jesus Christ is unknown. Unknown. Walang nakakaalam nun, hindi nakasulat sa Biblia yon. Kaya ngayon wala tayong paraan para malaman yon, malibang magkukwenta tayo ng petsa. At kung kukwentahin mo yung mga petsang nakasulat sa Biblia, lumalabas ang Panginoong Kristo ipinanganak sa pagitan ng ating buwan na Setyembre at Oktubre. Yan ay kung iisa-isahin mo yung pangyayari sa Biblia, it falls on the month of the 8th month of the year of the Jewish calendar, na yan ay katapat naman ng September at October sa ating panahon, sa ating kalendaryo nakikilala ngayon na Roman calendar. Alam mo kapatid, pinapakalayo, hindi Disyembre. Unang-una, dapat maintindihan pag Disyembre, kapatid,